Ang pinakamalaking tagagawa ng bakal sa Pilipinas, na Steel Asia Manufacturing Corporation, ay gumawa ng isang fresh shipment of steel sa Canada para sa North American Subway Project. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sa isang pahayag sa katapusan ng linggo, sinabi ni Steel Asia na na-export nito ang 32,000 metriko tonelada ng high-strength reinforcing steel para sa isang subway na proyekto sa Vancouver, Canada noong January 30, na nagkakahalaga ng 1.1 billion Philippine peso o humigit kumulang $19 million. Ang mga na-export na produktong bakal ay nagmula sa pasilidad ng Steel Asia sa Davao. Ang kabuuang pagpapadala ng Steel Asia sa proyekto ng Vancouver Subway ay umabot sa 87,000 metriko tonelada, na nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. Sabi ng Steel Asia Chair and Chief Executive Officer Benjamin Yao, "A vote of confidence in our reliability as a supplier and in the quality of our product. Locally ito ay pareho para sa amin dahil ang mga nangungunang mga developer ay ang aming pinakamalaking matapat na customer." Noong nakaraang taon, inihayag ni Yao ang isang 65 bilyong pesos plano sa pamumuhunan, na nagtatayo ng 4 na bagong pasilidad sa pagmamanupaktura sa Luzon at Mindanao. Kamakailan lamang, kinumpirma nito ang pamumuhunan nito sa planta ng Candelaria sa lalawigan ng Quezon, kasama ang kumpanya na tumitingin na ibuhos sa 30 bilyon pesos upang mag-produce ng heavy structural steel products, which are being imported from neighboring countries China, Vietnam, Thailand, South Korea at Japan. 4 na paparating na mga pasilidad ng Steel Asia ay doble ang kapasidad nito sa 6 na milyong metriko tonelada mula sa 3 milyong metriko tonelada na kasalukuyang ginagawa nito. Samantala, pinayuhan ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang mga motorista na naglalakad sa East Service Road na kumuha ng mga alternatibong ruta dahil ang lungsod ay mag-host ngayon sa groundbreaking ng Taguig City Integrated Terminal Exchange, TCITX. Matatandaan, ang proyekto ay iginawad sa Ayala Land Incorporated ng nakaraang administrasyon. Ang TCITX ay magkakaroon ng sentralisadong ticketing area at passenger concourse, at magtatampok din ng pedestrian walkway papunta sa Philippine National Railway FTI Station at sa iminungkahing Metro Manila Subway System. Ani Secretary Jamie Bautista, pinuno ng Department of Transportation, "Most probably, we will conduct the groundbreaking within December. We will have to coordinate with the concessionaire, Ayala Land, for the date." Ito ay iginawad sa kanila bago pa man ang ating termino, ng nakaraang administrasyon. Gusto ko lang na ipatupad, malamang na ito ay bahagyang mas malaki, kaysa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, at ito ay tatawaging TCITX. Itatampok ng TCITX ang isang sentralisadong lugar ng pagtiket para sa mga commuter bus at isang malaking espasyo para sa mga pasahero, maglalagay din ng mga pedestrian walkway, patungo sa Food Terminal Incorporated, FTI, station ng Philippine National Railway at ang iminungkahing Metro Manila Subway System. Kabilang sa mga benepisyaryo ng TCITX ang mga pasaherong patungo sa Batangas at Laguna at iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Magbibigay din ito ng mga koneksyon sa mga terminal patungo sa Visayas at Mindanao. Ito ay katulad ng PITX, na nag-uugnay sa mga commuter bus na patungo sa Timog at Hilaga. Samantala,
Ang Clark International Airport, CRK, ay nakakuha ng titulong International Airport of the Year Philippines sa prestihiyosong 2024 Travel Daily Media, TDM, Travel Trade Excellence Awards Asia. Sinabi ng pamunuan ng paliparan na ang pagkilalang ito ay nagpapatibay sa katayuan ng CRK bilang isang nangungunang paliparan. Ang paliparan ng Clark ay binanggit para sa mga pambihirang serbisyo ng pasahero at pagbabagong kontribusyon sa kahusayan sa rehiyon at pandaigdig na paglalakbay. Ipinagpapatuloy ng Clark International Airport, CRK, ang kanilang sunod-sunod na panalo, na nakakuha ng titulong International Airport of the Year Philippines sa prestihiyosong 2024 TDM Travel Trade Excellence Awards Asia. Ang makabuluhang pagkilalang ito ay higit pang nagpapatibay sa katayuan ng CRK bilang isang nangungunang paliparan, na ipinagdiwang para sa mga pambihirang serbisyo ng pasahero at pagbabagong kontribusyon sa rehiyon at pandaigdigang kahusayan sa paglalakbay. Binibigyang diin din ito ang lumalagong impluwensya ng paliparan bilang pangunahing player sa lubos na mapagkompetensyang tanawin ng aviation ng Asia. Sabi ni Noel F. Manangkal, Presidente at CEO ng Luzon International Premier Airport Development Lipad Corporation, ang operator at manager ng CRK, lubos kaming ikinararangal na makatanggap ng prestihiyosong parangal na ito, na isang patunay ng pagsusumikap at dedikasyon ng lahat sa Clark International Airport. Ang pagkilalang ito ay nagbibigay inspirasyon sa amin na magpatuloy sa pagpapabuti, pagbabago, at pagbibigay ng pambihirang serbisyo sa aming mga pasahero. Nagtitiwala kami na ang award na ito ay hihikayat sa mas maraming pasahero na tuklasin ang CRK bilang kanilang travel gateway at makahikayat ng mas maraming airline partnerships, habang nagsusumikap kaming iangat ang world-class hub na ito para sa tuloy-tuloy na koneksyon. Ang paghahangad ng CRK sa kahusayan ay ipinakita sa pamamagitan ng pagpapatupad nito ng Minimum Performance Specifications and Standards, MPSS, na tinitiyak na ang paliparan ay patuloy na nakakatugon sa mga pandaigdigang benchmark ng kalidad. Ang regular na feedback ng pasahero at mga third-party na pag-audit, na isinagawa sa pakikipagtulungan sa Airports Council International, ACI, ay mahalaga sa patuloy na pagpapahusay ng mga pasilidad, serbisyo, at operasyon nito. Bilang isang mapagmataas na miyembro ng ACI, na kumakatawan sa higit sa 2,100 mga paliparan sa 169 na bansa, ang CRK ay sumusunod sa mga pandaigdigang pinakamahusay na kagawian at itinataguyod ang pinakamataas na pamantayan ng kahusayan sa aviation. Binibigyang daan ng partnership na ito ang CRK na magkaroon ng makabuluhang epekto sa sektor ng aviation habang pinapalakas ang posisyon nito bilang isang mahalagang gateway para sa parehong mga lokal at internasyonal na manlalakbay. Ang TDM Travel Trade Excellence Awards Asia ay ang pangunahing programa ng parangal sa rehiyon ng Asia Pacific, na kinikilala ang tugatog ng tagumpay sa industriya ng paglalakbay at turismo, na inorganisa ng Travel Daily Media, kilala sa pagtutok nito sa aviation, karanasan sa customer, at pamumuno sa industriya. Ang mga parangal ay nagtatampok sa pinakamahusay sa klase at nagtatakda ng mga benchmark para sa kahusayan sa buong rehiyon.